Ngunit itinamo niya sila ng may ngisi. Ang kanilang mga kaluluwa ang kukunin niya. At habang ginagawa niya ito, balak niyang subukan ang bagong skill na kaka-unlock lang niya mula kay Athena. Ang skill na ito, ang ikatlong basbas ni Athena, ay tinatawag na Blessing of the Greatest Goddess. Mayroon itong kapangyarihan na biglang itaas ang stats ng gumagamit depende sa kanilang level. Si Jean Friday, na nasa level 501 na, ay sabik na makita kung gaano kalupit ang divine performance na ito. Pinuntahan ng presidente si Luca para kumustahin ang kalagayan nito. Tiniyak sa kanya ng magandang lalaki na ganap na siyang nakarecover at wala ng anumang problema. Sumabat naman si Mira, ipinapakita ang kanilang mga paghahanda, mga adventurer na bihasa sa pagpawi ng attack magic, isang squad na kayang gumawa ng mga barrier para mabaliwala ang mga spell, at maging ang mga volunteer na handang ibuhos ang kanilang sariling mahiwagang enerhiya para sa layunin. Napanatag ang presidente. Kahit maliit ang mahiwagang kapangyarihan ng bawat tao, ang pagkakaisa ng kanilang pinagsamang puwersa ay kayang tumayo laban sa isang bagay na mas malaki pa. Sa gitna ng karamihan, makikita si Kukuro na nagbubuhos ng mana sa magic circle ayon sa utos ni Mira. Biglang lumitaw si Leven at nagbatian ang dalawa na parang matagal ng magkaibigan na nagkasalubong lang sa isang random na coffee shop. Casual na nagtanong si Leven tungkol kay Jean Friday, ngunit ang tanong na iyon ay agad na parang pagtapak sa isang landmine. Si Kukuro, na puno ng hinanakit, ay naglabas ng sama ng loob na pinatatakbo siya ni Jean Friday sa kung saan-saan para kumuha ng mga materyales, at inutusan pa siyang kumuha ng mga sangkap para sa hotpot. Ang dahilan nito, hindi raw sila makakalaban ng walang laman ng tiyan. Hindi siya matutulungan ni Leven doon, ngunit alam niyang may seryoso at masamang bagay na malapit nang mangyari. Maya-maya, inanunsyo ni Luluka ang pagdating ng kaaway ng may malamig at kalmadong pananalita. Gayunpaman, baliwala iyon kumpara sa titig ng Nightmare, na parang yelo ang lamig. Kinutya ni Archie ang sangkatauhan sa pag-asa sa tinatawag niyang hamak na huling paraan. Dahil ang ikapitong kontinente ang huling piraso na kailangan para sa muling pagkabuhay ng kanilang Lord Abyss, dinagdagan ni Nightmare ang sakit, idinedeklara na ang sangkatauhan ay mabubura anuman ang uri ng paglaban ang gawin nila. Sinuri ng presidente ang sitwasyon at inamin sa sarili na ang kaaway ay sobrang makapangyarihan. Habang iniisip ang lahat ng matapang na lumaban noon, kumilos na siya. Sa isang hindi kapani-paniwalang strike ng kanyang mga kamay, tinigpa niya ang mga ulo ng dalawang sinaunang ginang na halos hindi man lang namalayan ang nangyari. Ang kanilang mga huling brain cell ay nahihirapang i-proseso ang kanilang biglaang kamatayan. Matapos lumapag ng maayos sa lupa habang gumugulong ang kanilang mga ulo sa likuran niya, sa wakas ay ibinunyag ng presidente ang pangalan ng kanyang nakatagong teknik, ang Madhunt. Ang dalawang bangkay na walang ulo ay bumagsak sa gitna ng karamihan, na ikinagulat ng lahat. Ang presidente naman ay nagreklamo lamang na ayaw niyang tumatanda dahil nagpapabagal ito ng kanyang kilos. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Luluka na aminin na ang lolo na ito na may berserker job ay nasa ibang antas. Agad na tinalo ang mga kalaban na kahit ang pinagsamang 8 guardians ay hindi makayanan. Pagkatapos ay hinarap ng presidente ang huling kaaway at tinanong kung ano ang plano nito ngayon, dahil ang pag-flip ng kontinente ng mag-isa ay hindi makatotohanan. Ngunit ang malamig na poise ni Nightmare ay bahagyang nabaak habang sinasabi niyang ang presensya niya lamang ay sapat na. Ang mga pisikal na katawan ay walang halaga, paliwanag niya. Ang mga kaluluwa ang tunay na mahalaga. Nang walang pag-aalinlangan, nilamon niya ang mga kaluluwa ng kanyang mga namatay na kasamahan. Na parang hinihintay ang sandaling ito, agad na nag-utos si Mira sa lahat na umatake, at ang kanilang pinagsamang pagsalakay ay sumabog ng matindi. Naghintay sila sa Pononibik, ngunit nang hamupa ang alikabok, lumitaw ang Nightmare nang walang kahit anong galos. Hindi mapigilan ng mga tao na isiping hindi siya isang nilalang kundi isang ganap na halimaw. Binaliwala sila ng Nightmare, sinasabing wala siyang interes sa mga insekto, ngunit inaming nakakainis ang atakihin nila. Napagtanto ni Mira na nagawa nilang galitin ito, kaya inutusan niya ang iba na umatras. Humakbang pasulong ang presidente at si Luca, handang lumaban bilang kanyang direktang kalaban. Pinakawala ni Luca ang kanyang triple boost Thunder God's Flash, habang sinundan naman ito ng presidente ng kanyang mapanirang Mudbone Crusher.
Gayunpaman, hindi man lang kumurap ang Nightmare. Casual na nakakross ang kanyang mga kamay, hinuranggan niya ang parehong atake na parang nagtataboy lang ng mga langaw. Natigilan ng presidente na ang kanilang pinakamalakas na teknik ay binaliwala lamang ng ganoon kadali. Ang Nightmare, na ngayon ay naiinip na, ay nagpahayag na nakakapagod na ang pakikipaglaban sa mga insekto. Sumagot naman si Luluko na kung ganoon ang kaso, dapat ay umuwi na lang siya. Hindi nagustuhan ng Nightmare ang gayong kalokohang usapan. Nang may ligaw na tawa, pinakawalan niya ang kanyang Sonata of Annihilation, isang galaw na idinisenyo para gawing alikabok ang lahat. Samantala, sa ikawalong kontinente, masaya si Jean Friday, binibilang ang mga Demon God na na-recruit na niya sa kanyang Soul Core. May 6 na Demon God at isang malaking hukbo ng mga minions sa ilalim ng kanyang utos. Ang kailangan na lamang niya ay ang ika-7 Demon God para makumplito ang kanyang koleksyon. Bigla, isa pang lindol ang tumama. Ang klasikong senyales ng pagdating ng isang Demon God. Ngunit sa halip na ang kanyang inaasahang recruit, ang presidente at si Luluko ang lumitaw. Wala mang lang oras si Jean Friday na tanungin sila bago dumating din ang Nightmare, na parang hindi inanyayahang panauhin na nanggugulo sa party. Nabahala sa presensya nito, humingi ng sagot si Jean Friday, ngunit pinutol siya ng matanda, na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya mismo rito. Ibinabalik ni Jean Friday ang tanong, kaya inilatag ito ng presidente ng malinaw. Lahat ng kontinente ay nabura na, at ang Nightmare ang siyang nagpapatakbo ng lahat, determinado na ubusin ang sangkatauhan para sa mga dahilan na hindi pa alam. Bumaon ang nakakapangilabot na balita, at dahan daw ang napagtanto ni Jean Friday ang katotohanan. Bukod sa kanya at sa presidente, wala nang ibang ligtas na tao na natitira. Sa wakas ay nagets na niya na ito ang ipinagmamalaki ni Hexon noon pa man. Ang Nightmare naman ay malinaw na hindi natutuwa na ang may-ari ng Divine Gear ay buhay pa. Ngunit sa unang pagkakataon sa buong kwentong ito, hindi lang naiinis si Jean Friday. Siya ay galit na galit. Ang kanyang puot ay naglalablab para sa kapakanan ng kanyang tinubo ang lupa. Nakakatakot na sinabi ni Nightmare kay Jean Friday na wala na siyang tinubo ang lupa na babalikan dahil ang mga kontinente at ang sangkatauhan ay naubos na lahat. Ipinagmalaki niya na ito ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng mga kaluluwa. Naging seryoso si Jean Friday, hinihingi ang kumpirmasyon. Ang kanya bang pamilya, ang kanyang mga tao, at ang lahat ba ay nabura na para lamang sa kaganhawahan ni Nightmare? Mayabang na sumagot si Nightmare na ang mundong ito ay pag-aari ni Lord Abyss at ang lahat ng tao ay wala kundi mga sakripisyo lamang para sa kanyang muling pagkabuhay. Ikinuyong ni Jean Friday ang kanyang mga kamao habang bumabaha sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang ina at ni Amelia. Patuloy sa pagyayabang si Nightmare, na itinuturo na 3 tao na lamang ang natitirang buhay. Iyon na ang breaking point. Sa susunod na iglap, sumugod si Jean Friday, pinaliliit ang distansya ng may nakakasilaw na bilis, hinihiling na ibalik ni Nightmare ang lahat. Hindi man lang kumurap si Nightmare, sinasabi ng direkta na ang gayong bagay ay hindi magagawa. Ngunit hindi nagtatanong si Jean Friday. Inuutusan niya ito. Kahit gaano pa ito ka-impossible pakinggan, ang kanyang walang humpay na pag-atake ay pumuwersa kay Nightmare na mawalan ng balanse. At sa unang pagkakataon, ang mayabang na halimaw ay nawalan ng poise. Sa wakas, si Jean Friday ay nakatama ng isang malinis na strike, tumatagos sa katawan ni Nightmare at pumupuwersa rito na umubo ng dugo. Nakatayo sa ibabaw nito, tiningnan ni Jean Friday si Nightmare na parang nakatapak ng basura. Ngunit bamulong lamang si Nightmare na ang gayong lakas ay inaasahan mula sa isang God Arm Wielder. Inamin niya na si Jean Friday ay sapat na malakas para bantaan maging si Abyss mismo, kaya hindi siya maaaring payagang mabuhay. Halos hindi na makagalaw si Nightmare. Ngunit sa kanyang baluktot na pantasya, ang mundo ay pag-aari pa rin ng kanyang Lord Abyss. Sa huling pagkakataon, hiniling ni Jean Friday na ibalik niya ang lahat, ngunit si Nightmare, na mayabang pa rin, ay sinabi sa kanya na subukang bawiin ito kung kaya niya. Hindi na nag-aksaya ng salita si Jean Friday. Isinuot niya ang Athena, matatag ang kanyang pasya, nagdedesisyon na ang kailangan lang niyang gawin ay talunin si Nightmare dahil yun ang karaniwang galaw kapag kaharap mo ang boss. Ang nakakabinging pressure ng kanyang aura pa lamang ay nagpapatigas kay Nightmare, tinatanggalan ito maging ng kanyang after image at cloning tricks.
Nagbabala si Jean Friday sa kanya na huwag na muling maglalapat ng daliri sa kanila habang pinapakawalan niya ang kanyang huling strike. Nilamon ng apoy si Nightmare, nangingisay sa hindi paniniwala na ang isang hamak na tao ay kayang itumba siya. Ang presidente at si Luca ay naiwang gulat, nasasaksihan si Jean Friday na itumba ang pinakamalakas na kaaway na hinarap nila hanggang ngayon. Ngunit walang oras para sa selebrasyon. Alam nilang si Nightmare ay hindi lang basta isa pang kontrabida, malamang na isa siyang mahalagang bahagi sa muling pagkabuhay ni Lord Abyss. Ang kanyang kamatayan ay halos garantisadong magti-trigger ng mas malala pa. Napansin din ni Jean Friday ang isang mahalagang detalye. Ginamit ni Nightmare ang pariralang bawiin. Ibig sabihin ay walang nabura, inilipat lang. Nagpasya na siya. Ibabalik niya ang lahat at ang bawat isa ng ligtas. Tinawag ng presidente si Jean Friday, ngunit bago siya makapagsalita, isang maningning na asul na liwanag ang pumutok mula sa bangkay ni Nightmare. Naghanda ang tatlo, handa sa kahit ano. Ang asul na kaluluwa ay pumilipot at namuo tungo sa isa pang nilalang, at sa susunod na sandali, ang kanilang paligid ay naglaho at naging purong puti. Hinala ni Luca na ito ay summoning magic, ngunit mabilis na itinuro ng presidente na hindi sila umalis sa kanilang kinalalagyan. Nanatiling tahimik si Jean Friday, tinitingnan ang bagong nilalang na may napakapangit na mukha na tumatapat sa kanyang fashion sense. Nagsalita ang bagong dating, natutuwa, tinawag itong labis-labis na libangan na magising, para lamang batiin ang isang god arm. Ang kanyang mga salita lamang ay may dala ng nakakadurog na aura na parang mga karayom na tumutusok sa kanilang balat. Parehong bumagsak ang presidente at si Luluca. Kumpara sa nilalang na ito, si Nightmare ay wala lang. Kahit si Jean Friday ay masasabing ito ay isang tao mula sa ibang dimensyon na higit pa sa anumang hinarap niya. Mabilis niyang nakuha ang halatang sagot. Ito ay si Abyss. Kinumpirma ito ng nilalang mismo, idinedeklara na siya ang Diyos ng kailaliman at ang karapat-dapat na Panginoon ng mundong ito. Nang hindi sumasagot si Jean Friday, ipinagpatuloy ni Abyss ang kanyang kwento. 1,000 taon na ang nakalilipas, natalo siya at ang mundong ito ay napunta sa kamay ng mga tao. Ngunit ngayon, bumalik na siya para bawiin ito. At para doon, kailangan muna niyang burahin ang God Arm kasama ang may-ari nito. Ngunit hindi man lang kumurap si Jean Friday. Sa halip, ngumisi siya. Para sa kanya, si Abyss ang tunay na final boss, ang hamon na hinihintay niya, at determinado siyang tapusin ito. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya pasulong, sumusumpa sa dangal ng isang hardcore player. Sumigaw sa pag-aalala sina Luluca at ang presidente. Ngunit hindi lumingon si Jean Friday. Ang kanyang hiling ay simple lamang. Ibalik ang lahat mula sa kailaliman. Sa kanyang gulat, ang kanyang unang atake ay naharangan ng hindi man lang iginalaw ni Abyss ang isang daliri. Kinutya siya ni Abyss, pinakaawaan ang katotohanan na hindi man lang makilala ni Jean Friday ang pagkakaiba ng panaginip at realidad. Napagtatanto na ang lakas lamang ay hindi gagana, nagpasya si Jean Friday na ibuhos ang lahat gamit ang kanyang hidden gear. Nagpakawala siya ng isang nagliliyab na fire fist, ngunit bahagya lamang itong nakakuha ng pabalbal na papuri. Tinawag ito ni Abyss na masyadong malambot. Hindi umaatres, nagpatawag si Jean Friday ng mga clone ng kanyang sarili, bawat isa ay nagpapakawala ng iba't ibang skill sa mabilis na pagkakasunod-sunod. Gayunpaman, nanatiling hindi apektado si Abyss, bahagya lamang nididiri sa mga God Arm mismo. Kahit ang ultimate hidden equipment, na naglalabas ng kinatatakutang overdeath skill nito ay hindi man lang siya nagasgasan. Ngunit sa pagkakataong ito, niyanig nito ang isang bagay na mas malalim. Ang sandata ay hamukay ng mga masasakit na alaala. Ang mismong sandata na minsan nang dumurog sa mga ambisyon ni Abyss at naging pag-iral na pinakakinamumuhian niya. Galit na galit, ipinatawag ni Abyss ang sarili niyang mga sandata, ang Black Greatsword, ang Ancient Thunder Spear, ang Sacred Spirit's Arrow of Death, at ang Axe of Severed Flesh. Gamit ang boses na parang isang utos, inutusan niya ang lahat ng ito na tigpasin ang ulo ni Jean Friday. Nagpakawala si Jean Friday ng super repulsion, pinasasabog ang bawat atake ng sandata na ibinabato sa kanya. Mula sa nag-iisang banggaang ito, masasabi na niya na ang Abyss ay may kakayahang magpatawag at kumontrol ng mga sandata ng kusa. Ngunit sa totoo lang, hindi naman iyon masyadong kakaiba. Ang mga bihasang adventurer ay kayang gawin ang parehong bagay,
na nangangahulugan lamang ng isang bagay, malamang na itinatago ni Abyss ang kanyang mga tunay na alas sa ilalim ng mesa. Hindi nasiyahan sa kanyang unang pagtatangka, nagpatawag si Abyss ng mas nakamamatay na unos ng mga sandata. Sa pagkakataong ito, tumatangging bigyan si Jean Friday ng kahit isang sandali para huminga. Bahagyang nakalusot si Jean Friday sa bawat strike, halos masagasgas lamang, at napagtanto na ang bawat sandata ay may dalang hindi kapani-paniwalang attack power. Gaya ng inaasahan mula sa tinatawag na final boss, ang mga pangalan ng skill mismo ay napakakaiba na kahit si Jean Friday, na nakakita na ng lahat, ay hindi pa kailanman narinig ang mga ito. Habang mabilis na kumikilos si Jean Friday, casual na nalaala ni Abyss na 1,000 taon na ang nakalilipas, mayroong 8 tinatawag na bayani na nanindigan laban sa kanya, na naging tinatawag na pag-asa ng sangkatauhan. Kumpara sa kanila, kinutya niya, ang nag-iisang si Jerry, gaano man kabanal ang kanyang mga armas, ay hinding-hindi papantay. Pagkatapos ay inilantad ni Abyss ang kanyang susunod na galaw, isang replika ng bangkay ni Byakuya, kumpleto sa walang katapusang patong-patong na lumulutang na mga espada. Talagang iniisip ng lalaking ito na ang lakas ay tungkol lamang sa pagpapakita ng dami. Bilang tugon, tinawag ni Jean Friday ang kanyang soul core. Itinaas ni Abyss ang isang kilay, mausisa, ngunit inakala na isa lamang itong pasikat na gimmick. Sa isang kumpas, itinulak niya ang kawan ng mga talampasulong. Inutusan ni Jean Friday ang kanyang hukbo na sumugod, ginagawang isang ganap na banggaan ng mga mob laban sa mga talam ang larangan ng digmaan. Pinanood ng presidente at ni Lulo na halos lumaylay ang pangahabang ang dalawang panig ay nagbabanggaan sa kaguluhan. Ang laban ay nauwi sa tabla sa loob lamang ng ilang sandali. Parehong inamin nina Abyss at Jean Friday nang halos napipilitan na ito ay isang kahangahangang palabas ng purong lakas. Ang presidente naman ay nayanig dahil kahit sa kanyang rurok, hindi siya makakahanap ng kahit isang butas laban sa sinuman sa kanila. Sinabihan ni Jean Friday si Abyss na itigil na ang mga warm-up game at magseryoso na. Nakita ni Abyss na ang kanyang ugali ay walang ingat, halos mayabang na, ngunit pinagbigyan pa rin siya nito at nagsimula ng isang malaking transformasyon. Idineklara niya na 1 buong milenyo na ang nakalipas mula noong huling inilabas niya ang anyong ito. Nanigas sa gulat ang presidente at si Luca, na pagtatanto lamang ngayon na hindi pa pala nakikipaglaban ng seryoso si Abyss hanggang sa sandaling ito. Nilunok ng presidente ang kanyang dangal bilang guild master at inamin na si Jean Friday ang huling barahan na natitira para iligtas ang kanilang mundo. Hinamon ni Abyss si Jean Friday na ilantad ang kanyang sariling ultimate form. Si Jean Friday naman, na medyo naiilang, ay nagreklamo na ang kanyang transformasyon ay hindi ganoon kagarbo at medyo maingay pa. Nalito si Abyss hanggang sa isang skeleton ang biglang sumulpot sa eksena ng may madyulang sigaw na nakakabasag ng tenga, na inanunsyo na ang Grim Reaper ay ganap ng bumaba. Ang anyong ito ay lumitaw matapos marinig ni Jean Friday ang tungkol sa full release ng Cursed Guardian Hands mula sa mismong skeleton na may unlock condition na 300 soul soldiers na nawarp na sa pag-iral. Higit pa rito, kinain ni Jean Friday ang prutas mula sa kabilang mundo, isinuot ang Centipede at Soul Vantage bilang dual gear at inactivate ang Hellfire Blade of 100 Poisoned Souls. Sa ganitong baliw na loadout, nakumpleto niya ang legendary triple equipment. Ang Grim Reaper, na ngayon ay gising na at ang mga alaala ay naibalik salamat sa transformasyon, ay handa nang tapusin ang mga lumang alitan. Agad siyang nagsimulang mag-utos kay Jean Friday. Bagaman hindi masyadong gusto ni Jean Friday ang pagiging bossy ng lalaki. Gayunpaman, wala namang pakialam si Abyss sa kanilang pag-aaway. Mayroon din siyang mga dapat singilin. Hinding-hindi niya hahayaan ang Grim Reaper na harangan ang kanyang landas sa dominasyon. Muling nagpatuloy ang banggaan ng agaran, parehong panig ay nagbabanggaan ng may lakas na napakabigat kaya nayayanig ang larangan ng digmaan. Ngunit kahit sa pinagsamang lakas ni na Jean Friday at ng Grim Reaper, hindi sila makatama ng malinis na strike kay Abyss. Samantala, si Abyss, sa pamamagitan lamang ng isang utos, ay nagpadala ng isang tremor na sobrang tindi kaya napilitan si Jean Friday na umatras. Humihingal ng malalim, tinitigan ni Jean Friday ang kanyang kaaway at tinanong kung bakit tina-target ni Abyss ang mundo. Sumagot si Abyss na hindi na ito usapin ng kung bakit, kundi kung sino siya. Siya ang Abyssal God,
ang siyang lumalamon at namumuno sa lahat. Walang mundong may iwan sa labas ng kanyang kontrol. Ang dominasyon mismo ang patunay ng kanyang pag-iral. Inamin ni Jean Friday na ang sagot ay napakalupit na makasarili, ngunit nakakapanibago ang pagiging direkta nito. Kahit papaano ay tapat ito, na hindi nag-iiwan ng puwang para sa awa. Tinanong pagkatapos ni Jean Friday ang Grim Reaper kung paano hinarap si Abyss noon. Naalala ng Reaper na 1,000 taon na ang nakalilipas, ang kanyang mga dating amo, ang mga bayani, ang nakagawa para itumba siya. Tumawa si Abyss at itinama siya. Ang 8 bayani ay hindi kailanman tumalo sa kanya, ang pagsil lamang ang kanilang nagawa at iyon ang dahilan kung bakit siya ay malaya pa rin hanggang ngayon. Kinumpirma ng Grim Reaper na totoo ang pahayag at nagpatuloy si Abyss na sinasabing ang 8 iyon ay malakas nga. Sapat na lakas para isa-isa niya silang kaladkarin sa kanyang mental world at durugan ng personal. Sa huling bahagi bagaman naubos na ang kanyang mana at ang mga natitirang tao ay nagawang aisil siya palayo. Sa pagkakataong ito gayunpaman ang mga bagay ay naiiba na. Nag-iisa na si Jean Friday. Sa isang biglaang bugzo, nagpakawala si Abyss ng Rift Slash, na pumuwer sa muli kay Jean Friday pabalik. Humadjakik si Abyss, inaming mahusay ang nagawa ni Jean Friday hanggang ngayon. Ngunit ngayon ay idineklara niya, ito na talaga ang wakas. Habang bumabagsak si Jean Friday, ang Grim Reaper ay nag-alala para sa kanya. Ngunit nanatiling hindi natitinag si Abyss. Idineklara niya na bago tapusin si Jean Friday, buburahin niya ang Divine Gear ng tuluyan para hindi na ito muling lumitaw sa mundong ito. Litong-lito si Jean Friday noong una, ngunit inilatag ito ni Abyss, ang buong mental world na ito ay ginawa para sa isang layunin, ang aisil ang Divine Gear palayo. Ang kapalit ay napakalaki, umuubos ng napakaraming mana, kaya isa lamang itong pagkakataon. Ngunit kapag nalamo na ang Divine Gear, plano ni Abyss na wasakin ito gamit ang kanyang ultimate art. Sa isang casual na kumpas, pinakawalan ni Abyss ang spell. Bago pa makagawa ng paraan si Jean Friday, lahat ng kanyang hidden equipment ay nagsimulang gumuho, naging alikabok at lumulutang palayo. Tumingin siya ng hindi makapaniwala habang piraso-piraso itong naglalaho, ang realidad ay tumama ng parang truck. Ang huling dagok ay nang mapagtanto niya na kahit ang Grim Reaper ay nagkakapira-piraso rin sa parehong paraan. Naalala ng skeleton mismo ang mismong sandaling ito mula 1,000 taon na ang nakalilipas nang siya ay mabasag at ang kanyang mga alaala ay kumalat sa mga fragment. Tinawag ni Jean Friday si Grim sa desperasyon. Ngunit gaano man siya sumubok na umabot, hindi siya makakonekta. Tumawa lamang si Abyss, na nagsasabing bawat hibla ng Divine Gear ay naging pundasyon na ng kanyang mental world, na hindi na babalik kailanman. Hiniling niya na ibigay na ni Jean Friday ang kaluluwa nito ng tahimik at tanggapin ang pagiging bahagi niya. Isang punyal ang sumipol, na pumuwer sa kay Jean Friday na umiwas. Pinatatag niya ang kanyang isip, desperadong sinusubukang mag-isip ng solusyon. Naalala niya ang mga sandaling tulad nito mula sa kanyang hardcore player days nang ang pagkatalo ay tila hindi maiiwasan. Ngunit kahit noon, walang pumapasok sa isip niya na talagang makakaayos sa sitwasyong ito. Si Abyss, sabik na tapusin ang lahat at sa wakas ay mamuno sa mundo, ay nagpakawala ng sunod-sunod na mga sandata ng sabay-sabay. Sa sandaling naghanda si Jean Friday para sa pinakamalala, biglang pumasok si Luluka. Aktibo ang skill, na humaharang sa mga nakamamatay na strike na nakatutok sa kanya. Huminto si Abyss, nagulat na makitang may isa pang mapanghamon na nakialam. Sinabi ni Luka kay Jean Friday na huwag sumuko. Hindi ngayon. Hindi kung kailan lumalaban pa silang lahat. Si Jean Friday, na natigilan, ay nanood habang ipinapaliwanag ni Luka na naririnig niya. Ang mga boses ng mga tao at ng 8 guardians na tumatangging bumagsak ng ganoon kadali. Sa eksaktong sandaling iyon, naramdaman ni Abyss ang paninigas na gumagapang sa kanyang sariling katawan. Biglang narinig ni Jean Friday ang boses ni Leon na hinihimok siyang lumaban ng may tapang. Umikot si Jean Friday, hinahanap ang pinagmulan, ngunit sumagot si Leon mula sa loob. Silang lahat ay nasa loob ni Abyss, nabubuhay sa pamamagitan ng purong willpower. Ang mga matatalas na insulto ni Maria ay umalangaw-ngaw. Tiningnan ni Nix ang kalagayan ng lahat at napagtanto ni Jean Friday na ang bawat isa sa kanila ay buhay pa sa loob.
Idinagdag ni Leven ang kanyang boses na matatag na may determinasyong bumalik sa mundo habang si Kukuro ay sumali rin na nangangako na magrereklamo tungkol sa pag-iwan sa kanya mamaya, ngunit ibinibigay pa rin ang kanyang suporta sa kanya. Nayanig si Abyss sa kanyang kaibuturan. Ang mga boses na iyon ay hindi dapat umiiral. Dapat ay mayroon siyang ganap na kontrol sa bawat kaluluwang nilamon niya. Pagkatapos ay napagtanto niya, ito ay gawa ng Grim Reaper noong una pa man. Bago pa masil, si Grim ay nakapag-ukit na ng isang bahagi sa mental world ni Abyss, na lumilikha ng butas na ito. Ang galit ay nag-aapoy sa kanya, ngunit ang paglaban sa loob ng kanyang katawan ay patuloy na lumalaki. Nararamdaman ni Jean Friday na nagbabago na ang ihip ng hangin. Biglang pinaalalahanan siya ni Miriam na ang bawat piraso ng kanyang kagamitan ay sinauna, at ayon sa kanyang hardcore otaku instincts, ang mga lumang relikyang tulad niyon ay palaging pinipili ang kanilang tunay na amo. Kaya kung wawasakin nila ang mental world kung saan nalimon ang gear, ang mga sandata ay maaaring bumalik ng kusa. Sa kislap na iyon ng pag-asa, tinipon ni Nyx ang lahat, 10-10 milyong kaluluwa na nakakulong sa loob ni Abyss para i-overload ang kanyang inner world at pasabugan ito, na magpapalaya sa Divine Gear. Pinilit ni Abyss ang lahat ng mayroon siya para mapanatili ang kontrol. Ngunit laban sa purong tapang at matinding willpower, wala siyang magawa. Ang 8 Guardians at bawat kaluluwang nakilala ni Jean Friday sa kanyang paglalakbay ay nagpahiram ng kanilang lakas para lumaban pabalik para sa kapakanan ng sangkatauhan. Umungal si Abyss at tumulak pabalik gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit kahit iyon ay hindi sapat. Ang presidente mismo ay nagpakawala ng kanyang Mad Fist skill mula sa labas, na hinahampas si Abyss habang ang internal na rebelyon ay nagpapatuloy. Si Jean Friday, na ginugol ang buong buhay niya sa pakikipaglaban ng mag-isa, ay natigilan na makita ang lahat, mga tao, guardians, allies, na nagsasama-sama para wasakin ang mental world ng final boss. Maging si Luluka ay napaatras sa imposibleng pagbagsak ng mental barrier ni Abyss. Ang liwanag ay bumaha sa larangan ng digmaan, mabilis na nagtungo kay Jean Friday, at habang inaabot niya ito, ang isang pagsabog ng kaningningan ay nagbalik ng lahat ng kanyang hidden equipment pabalik sa kanyang mga kamay. Ang gear ay hindi lamang bumalik. Nag-trigger ito ng isang bagay na mas matindi. Ang pagsusuot ng lahat ng sabay-sabay ay nag-unlock ng isang hidden condition, simultaneous full release. Sa sandaling iyon, na-unlock ni Jean Friday ang secret job, Gear Retrieval Master. Ang kapangyarihang dumadaloy sa kanya ay higit pa sa anumang naramdaman niya noon. Na-unlock na niya ang God Mode. Ang kanyang stats ay tumaas ng sobrang taas kaya literal na hindi na makasabay ang system sa kanya. Si Jean Friday ay naging isang bagay na walang katulad, isang pag-iral na lampas sa mga limitasyon.